Unang laro, pabalik ni Kai Sotto matapos ang kanyang one-game suspension sa Japan B-League. Hindi siya nakapaglaro sa nakaraang laban kontra Utsunomiya Brex dahil sa dalawang unsportsmanlike foul na nagawa niya sa isang laro. Ayon sa patakaran ng Japan B-League, ito ay nagresulta ng automatikong one-game suspension at multang 50,000 yen. Ngayon, muling magbabalik si Kai laban sa Kyoto Haneres. Agad niyang nakuha ang kanyang unang assist na nagresulta sa isang basket ni LJ Peak sa ilalim. Maganda ang naging simula ng opensa ng Koshigaya Alphas. Nagtayo sila ng 9-2 lead mula sa mahusay na play setup ni LJ Peak. Nagpakitang gilas agad si Kai nang makuha niya ang isang alley-oop dunk na sabayan pa ng foul. Pero sayang at hindi niya naipasok ang bonus free throw. Sa kabila nito, patuloy na kinokontrol ng Koshigaya Alphas ang laro. Nahihirapan ang mga big man ng Kyoto sa depensa laban kay Kai. Sa 5 minutong marka sa first quarter, nakuha niya ang isa pang field goal mula sa isang elbow jumper na nagtulak sa Koshigaya Alphas sa double-digit na kalamangan. Sa ilalim ng 2 minuto, hirap sa field ang Kyoto, kaya't nagtapos ang first quarter na may 9-point lead ang Koshigaya Alphas, 21-12. Sa second quarter, kontrolado pa rin ng Alphas ang laro sa mga unang minuto. Isa pang magandang assist ni Kai ang nagbigay ng pagkakataon kay Jeff Gibbs para sa isang basket sa ilalim. Nagkaroon ng miscommunication sa depensa ng Kyoto. Iniwang walang bantay si Kai na agad namang naipasok ang alley-oop mula kay Jeff Gibbs. Ngunit pagdating sa halfway mark, nagkaroon ng run ang Kyoto dahil sa biglang pag-init ng kanilang outside shooting at nakuha nila ang kalamangan sa 5-minute mark. Nagpatuloy ang run ng Kyoto sa late minutes ng quarter, nakuha nila ang 8-point lead. Sa kabila ng short corner jumper ni Kai, nahirapan pa rin ang Alphas na makahanap ng opensa at umabot sa double-digit ang lamang ng Kyoto. Sa halftime, nasa 49-36 ang score, pabor sa Kyoto. Habang nagtala si Kai ng 8 puntos, 4 na rebounds at 3 assist. Sa third quarter, kontrolado pa rin ng Kyoto ang laro, ngunit unti-unting nabawasan ng Alphas ang kanilang kalamangan. Sa isang high pick and roll play, nakuha ni Kai ang isang monster dunk na nagtagal sa isa pang slam dunk mula sa alley-oop pass ni LJ Peak ang naitala niya. Sa pagtatapos ng quarter, nag-init ang batang player ng Koshigaya Alphas na si Achiba, kaya't nabawasan ang kalamangan ng Kyoto sa 3 puntos, nakuha ng Alphas ang momentum at naitabla ang score 65-all bago magtapos ang quarter. Sa fourth quarter, tuluyang nakuha ng Alphas ang kalamangan matapos ang 3-pointer ni Kai. Umabot sa 15 points ang kanyang total, ngunit bumawi muli ang Kyoto sa isang run na pinangunahan ng kanilang top scorer na si Okada. Sa huling 3 minuto, muling nag-init ang outside shooting ng Kyoto at kahit nagawa pang pamatay sunog ni Kai ang isang basket sa ilalim, nahirapan na ang Koshigaya Alphas na makahanap ng spark sa opensa sa crucial minutes. Na-maintain ng Kyoto ang kanilang kalamangan hanggang sa maobos ang oras, dahilan para masilyuhan nila ang panalo laban sa Koshigaya Alphas 81-75. Ang pagbabalik ni Kai mula sa isang game suspension ay nagdala ng malaking sigla sa Koshigaya Alphas. Matapos ang controversial na unsportsmanlike fouls sa nakaraang laro, agad niyang ipinakita ang kanyang determinasyon sa kanyang muling paglalaro laban sa Kyoto Haneres. Sa kabila ng masakit na pagkatalo, naging kapansin-pansin ang 20 points ni Kai Sotto, 100% shooting sa 3-point line at mga highlight plays tulad ng 2 monster dunks. Malakas ang simula ni Kai at ng Koshigaya Alphas, kung saan agad siyang nagkaroon ng assist na nagresulta ng basket ni LJ Peak. Ang kanilang opensa ay mahusay na naitakbo, nagtayo ng 9-2 lead at kontrolado ang laro. At isa sa mga highlight plays ni Kai ay ang kanyang isang alley-oop dunk na sinabayan ng foul, bagamat hindi niya naipasok ang free throw. Sa loob ng 5 minuto, nagdagdag pa ng elbow jumper para sa double-digit na kalamangan ng Alphas. Nagtapos ang quarter ng 21-12
pabor sa Koshigaya Alphas. Patuloy ang magandang daloy ng laro para sa Koshigaya Alphas sa unang bahagi ng second quarter. Isa pang alley-oop ang naitala ni Kai matapos ang magandang pasa ni Jeff Gibbs. Gayunpaman, nagkaroon ng momentum shift nang mag-init ang outside shooting ng Kyoto sa halfway mark. Mabilis nilang nabaligtad ang laro, nagtayo ng 8-point lead sa pagtatapos ng quarter. Hirap makahanap ng opensa ang Koshigaya Alphas, kaya't pumasok ang halftime na may 49-36 na kalamangan ang Kyoto. Sa kabila ng malaking kalamangan ng Kyoto, hindi sumuko ang Alphas. Nag-init muli si Kai sa quarter na ito, nagtala ng 2 slam dunks. Ang isa mula sa high pick and roll play at ang isa pa ay mula sa alley-oop pass ni LJ Peak. Lumakas din ang laro ng mga kakampi ni Kai, tulad ni Achiba, na nagbigay ng spark upang maitabla ang laro sa 65-all bago matapos ang quarter. Nakuha ng Koshigaya Alphas ang kalamangan sa simula ng fourth quarter matapos ang 3-pointer ni Kai na nagbigay sa kanya ng kabuuang 15 points sa laro. Pero bumawi ang Kyoto sa kanilang outside shooting. Pinangunahan ng kanilang top scorer na si Okada. Sa kabila ng pag-ambag ni Kai sa isa pang basket, hindi nagawang makahanap ng sapat na opensa ang Alphas sa huling minuto ng laban. Natapos ang laro sa score na 81-75 pabor sa Kyoto. Maganda yung pinakita ni Kai sa laban na to kung saan naglaro siya ng 27 minutes and 26 seconds. Nagtala siya ng 20 points mula sa mahusay na shooting performance na 8 over 13 sa field, 61%, at perpektong 1 of 1 sa 3-point line, 100%. At bukod pa dito, naging consistent din si Kai sa free throw line na may 3 of 4 na conversion rate, 75%. Ipinakita ni Kai ang kanyang offensive efficiency at versatility sa iba't ibang aspeto ng laro. Bukod sa kanyang scoring, nag-ambag din si Kai ng 4 na rebounds at 3 assists na nagbigay ng dagdag na suporta sa opensa ng Koshigaya Alphas. Ang kanyang presensya sa court ay hindi labang naging scoring threat, kundi naging mahalagang bahagi rin sa playmaking at rebounding ng kupunan. Sa kabila ng masaklap na pagkatalo, patuloy niyang pinapatunayan ang kanyang halaga bilang isa sa mga pangunahing manlalaro ng Alphas. Maganda ang naging opensa ni Kai, lalo na ang kanyang pagiging efficient sa field at free throw shooting. Ang kanyang presensya sa ilalim ay nagbigay ng malaking hamon sa depensa ng Kyoto. Kulang ang suporta mula sa bench players sa crucial moments at hindi napigilan ang outside shooting ng Kyoto sa huling bahagi ng laro. Bagamat hindi nagwagi ang Koshigaya Alphas, ipinapakita pa rin ni Kai ang kanyang all-around na laro at leadership sa court. Ang kanyang performance na may 20 points at highlight plays ay nagpapatunay na isa siya sa mga mahalagang piraso ng Koshigaya Alphas. Gayunpaman, kailangan pa ng kupunan ng mas consistent na opensa at depensa upang makabalik sa winning track.